Akala ng marami ang pagiging content creator ay easy money lang. Pero hindi nila alam, may mga gabing umiiyak ka, may mga video na walang nanonood sa'yo, walang sumusuporta, at may mga taong sisirain ang confident mo. Kaya kung gusto mong maging content creator, panoorin mo ang video na ito. Hi mga mommies! It's me, Mommy Sheka, a proud mom of 4 and a content creator over 4 years. Kung pangarap mong kumita online habang nasa bahay ka lang at may sapat na oras para sa iyong pamilya, nasa tamang channel ka. Kaya tara, pag-usapan natin sa video na ito ang the hard truth about a content creator. It's my story and my biggest lesson. Nung time na nag-start ako as content creator, tulad nyo, nalilito pa rin talaga ako na parang wala akong niche, hindi ko alam kung saan ba ako belong, yung mga ganyan. Basta ang ginagawa ko lang noon is post lang ako ng post. And that time, ang mga posting ko lang noon is mga motivational quotes, mga memes, mga ganyan. So, parang along the way, nagtatry ako ng mga product, tas tinitignan ko kung merong makaka-relate, ganyan. Kasi, along the way, makikita mo sa mga viewers or sa mga audience mo kung ano yung gusto nila na nakikita nila sa'yo. So, for example, food. Doon ko siya nakita na marami palang mga moms or marami ako mga viewers na gusto nila ng suggestion ng mga ganito, ng mga food. And sometimes, suggestion kung anong ginagamit ko panlinis sa bahay, anong ginagamit ko sa kambal, yung ganon. Doon mo marirealize kung ano yung niche na pwede talaga sa'yo. Or ano yung, kumbaga parang magiging compatible sa'yo at sa audience mo. Kung ang ginagawa ko noon is, bumibili ako ng mga product. Actually, hindi ko pa alam yung affiliating noon, pero way back 2000, meron na ring affiliate kasi may mga kasabayan ako sa pages na napunta naman sila sa pagiging affiliate. While ako, napunta naman ako sa pagiging content creator. Kasi syempre, di ba nga tulad ng sabi ko sa inyo, nag-start ako pandemic. So parang kanya-kanya kaming side hustle din ng mga kakilala kong page owner din. Kasi nga, sa page owner ako galing, di ba? So, ayun na nga. So, ang ginagawa ko noon is bumibili ako ng mga product and then ginagawan ko ng content. Then, doon na dumating yung time na may mommy na nagre-refer na sa akin. Like, may nag-refer sa akin sa community, ganyan. May nag-refer sa akin sa agency. So, yun na nga. Kumbaga parang lumawak na yung network ko as a content creator. So, nung time na parang nasa journey na ako na nakikipag-collab na ako, ganyan. Ex-deal lang, wala pa akong paid. Kasi nga parang iniisip ko, worth it ba ako sa paid collaboration? So, hindi pa ako masyadong, and hindi pa ako na-offeran ng paid. Pero, mga ex-deal, ibig sabihin kasi ng ex-deal is yung product yung ibibigay sa'yo, ganyan. So, nung time na nabibigyan na ako ng opportunity, nabibigyan na ako ng mga ex-deal, yun. So, along the way, kumbaga sa study, grade 1, grade 2, mga ganyan. Siguro mga nasa grade 2 na ako noon that time. May nagsabi sa akin na fake influencer daw ako. Sakit! Ow! Siyempre, noong time na yun, diba? Nag-i-study ka pa lang eh. Kumbaga, hindi ka pa naman professional. Natin yung time may nagsabi sa akin ng fake influencer nga daw ako. Hindi ko akalain sa paglipas ng panahon, siya rin pala magsasabi ng bagay na hindi ko inaasahan. Pero doon ko na-realize na may dalawa akong choice. Pwedeng sumuko na ako or pwede kong gamitin yung sinabi niya bilang isang motivation para mas pagbutihin ko pa yung ginagawa ko. Kasi 'di ba, along the way naman, hindi naman lahat mga good thing yung sasabihin sa'yo eh. May mga negative din talaga. But hindi ibig sabihin nun is binabash ka. Like, sometimes, yung mga negative things na naririnig natin is okay din yun para mas ma-improve natin yung sarili natin. So, ganun yung ginawa ko. Parang di ba nga sabi ko may choice ako, pwede akong sumuko. Or, ayun nga, mas pag-igihan ko pa yung ginagawa ko. And hindi naman kasi ako yung tipong ng tao na iiyak na lang sa gedli. Syempre, 'di ba?
lalaban tayo, ganyan. Gusto ko yung ginagawa ko kahit anong pang sabihin nila sa akin, like sabihin nilang fake influencer ako. Okay, sige, pananaw nila yon, nirerespeto ko, but ako, itutuloy ko lang kung ano yung ginagawa ko. So, ayun na nga. Tuloy-tuloy lang naman tayo sa ginagawa natin as long as wala naman tayong inaapakan or 'di ba, yung parang inaagrabyado. So, ayun na nga. At alam niyo yung nangyari, makalipas ang ilang taon. Yes, makalipas ang ilang taon. Parang napakaraming taon. Hindi, makalipas lang naman yung isang taon. Yung nagsabi sa akin na ako ay fake influencer is siya rin yung nagsabi sa akin na isa ako sa mga best influencer na nakilala niya. O, di ba? Minsan ang pinakamagandang revenge ay hindi ang gumanti. Ang pinakamaganda ay ang ipakita mo sa kanila kung hanggang saan ka kayang dalhin ng iyong sipag, consistency, kabutihan, at pagmamahal mo sa bagay na ginagawa mo. At bilang isang content creator, kailangan yung followers natin is i-build up natin siya ng dahan-dahan. Isa sa mga pagkakamali ko talaga noong nag-uumpisa pa lang ako ay bumili ako ng bot followers. Kasi ang mindset ko noon, once na malaki yung followers mo, mas maraming brand yung makikipag-collab sa'yo, mas marami kang opportunity na kumita, which is very, very wrong. So, ayun na nga, bumili ako ng mga bot followers sa IG kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo sa Facebook kaya kong magpalaki ng followers, but sa IG that time hindi pa masyadong ano yung TikTok. So parang sa IG doon ako bumili ng followers ko. So, nung una, syempre, masaya ka, tumataas yung followers mo, ganyan. Pero, along the way na, nung may mga brand collaboration na nga ako, tapos yung kada posting ko, wala man lang nag-e-engage, walang nag-heart, walang nagko-comment, walang nag-save, ganyan. So, parang, alam nyo yun, question ng brand, bakit ganun daw yung kumbaga posting ko, wala man lang support sa mga followers. Like, alam mo yun, hindi totoo yung mga followers na nandoon. It's mga dummy account, ghost account, ibig sabihin dummy account, 'di ba? Gumagawa tayo ng second account natin, third account natin, pero hindi naman natin ginagamit 'yun. Ginagamit lang natin 'yun pang bash. Charot. Ginagamit lang natin 'yan na minsan pang laro, yung mga ganyan. So ganun yung mga naging followers ko sa IG na hindi talaga siya recommended kasi imbis na makuha ka ng mga brand, mas lalong aayawan nila sa'yo. So, syempre yung mga brand, nag-i-invest sila Kumbaga, nag-i-invest sila sa influencer, naglalabas sila ng mga products. Syempre, automatic, pera din naman yon, 'di ba? So, kung ako ay isang brand, syempre, gusto ko mag-invest dun sa taong babalik yung ininvest ko. Kasi, sabihin na natin na yung ginagawa natin, it's still a business. Kailangan pa rin siyang magkaroon ng sales, yung mga brand na yan. So, ayun. And yun yung isa sa So, yun yung isa sa pinakamalaking pagkakamali ko, ang bumili ng bot. Kasi syempre talaga, 'di ba? Followers matter naman talaga sa brand. But if you want to be a content creator, a genuine and a trusted content creator, you need to build your portfolio or your social media na kusa siyang tataas. Kasi 'di ba nga sabi nila, kumbaga kung maganda naman yung content mo, kusa ka naman nilang ifa-follow susuportahan ka nila, ganyan. So, I highly recommended not to buy a bot followers dahil unang-una wala siyang magandang maibibigay sa inyo. Like oo, makikita nila na marami kang followers, but when they check your social media posts and wala man lang wala man lang comment, walang engagement, is hindi ka rin nila pipiliin. So the brand will not choose you compare doon sa mga may maliliit na followers but their post is grabe, sobrang daming comment, like saan makakabili niyan, paano bumili niyan, yung mga question na gano'n, nakikita ng brand yun and yun yung gusto nila, yun doon nila gusto makipag-collaborate, which is yung tao pinagkakatiwalaan sila. So ayan, wag kayong bibili ng mga bot followers para lang masabing marami kayong followers.
Lesson for future mom content creator. Kung gusto mo maging content creator, tandaan mo to. Hindi lahat ng tao maniniwala sa umpisa. Hindi lahat susuporta, hindi lahat magla-like o manunood ng mga video or photo na pinupost mo. Pero hindi mo kailangan ng approval ng iba para lang magsimula. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa sarili mo, gawin ang bagay na gusto mo, na magpapaligaya sa'yo. Then, magugulat ka na lang isang araw, ang mga brand na mismo ang hahabol sa'yo, may mga email at may mga message ka na marireceive. At syempre, kapag consistent ka sa ginagawa mo at gusto mo yung ginagawa mo, yung tao na mismo yung susuporta sa'yo. So, kung may isang mang nanay o future content creator na nanonood ngayon at natatakot magsimula dahil baka mahusgahan or hindi suportahan, gusto ko lang sabihin to sa'yo. Huwag mong hayaan na opinyon ng iba ang magsulat ng kwento mo. Baka isang taon mula ngayon, ikaw naman ang inspirasyon nila. Hindi ako nagkukwento para sabihin successful na ako. Nagkukwento ako para sa mga nanay, para sa mga beginners, para sa mga gusto ng sumuko. Kung kinaya kong magsimula kahit maraming nagdududa sa akin, naniniwala ko na kaya mo rin yan. At sa next episode, ikukwento ko sa inyo kung paano ako kumita sa Facebook bago ako naging content creator. Kaya tara, gumawa tayo ng memories, mamahagi tayo ng kwento, at sabay-sabay tayong lumago. Mga mami, sana may natutunan kayo sa video na ito. Hindi man pare-pareho ang simula natin, pero naniniwala ako na may tamang oras ang Diyos para sa bawat pangarap. Huwag kang susuko, patuloy lang tayong matuto, magsikap at maniwala sa ating sarili. Dahil dito, sabay-sabay tayong aangat. Kaya, see you on my next vlog. Bye!